Alam niyo po, hindi lang naman yung asawa ang nangre-reject sa asawa. Hindi lang naman yung magulang o yung anak ang nangre-reject sa isang magulang. Meron din namang mga magulang nire-reject yung kanilang anak. Napakalungkot na mukha ng buhay. Alam niyo po, ang lalim ng iniiwang sugat sa puso ng isang bata na nakakaranas ng rejection sa kanilang magulang. Ang problema, may mga magulang, ito na pala yung naipaparamdam nila sa kanilang anak, hindi pa nila pansin. Sa mga anak, totoo ba masakit ma-reject ng magulang? Meron kami pinapanood ni Ate Jess po eh. Talaga, minsan lang naman kami, lalo na ako, minsan lang manood siguro. Once in a blue moon, kung manood ako ng isang pelikula or isang series, yung Love of My Life sa, di ko alam kung napanood nyo yun sa Netflix. Kaya ako siya pinanood kasi, naging interesado ko kasi, ano siya, family matter siya. Mga kwento, totoong kwento ng pamilya, may isang anak doon na rejected ng kanyang magulang. Alam niyo po, ito yung reality ng buhay eh. Sa relasyon ng magulang, sa kanyang mga anak, minsan, may mga magulang, ito na pala yung kanilang naipaparamdam sa kanilang anak, rejected na pala yung kanilang anak, hindi pa niya pansin. May mga magulang, ito na pala yung nangyayari sa kanyang anak, hindi pa niya pansin. At may mga magulang, alam niyo po ang pinakamalungkot, they intentionally rejected their child. Ang tanong, ano ba karaniwang mukha ng rejection ng magulang sa anak? Una, temporal parental absenteeism. Alam niyo po, ano itong temporal parental absenteeism na ito? Marami pong bata, hindi naman ganap na maintindihan o hindi nila ganap na maintindihan bakit lumalaki siya ang kasama niya, lola niya. Bakit lumalaki siya ang kasama niya, mga tita niya, mga tito niya. At kahit anong ganda ng purpose, tandaan niyo po sa mga magulang, kahit anong ganda ng purpose ng magulang, bakit hindi niya kapiling mga magulang niya, naghahanap buhay, pumupunta sa mission o saan pa man, alam niyo po, nag-iiwan pa rin ito ng sakit at tampo sa mga anak. Nagdadala pa rin ito ng impact sa upbringing ng isang anak. Kaya nga, kung hindi mo madalas nakasama ang anak mo, huwag kang magtanong bakit ganito siya. Bago mo tanungin ang anak mo, tanungin mo muna sarili mo. At alam niyo po, ang pinakamalungkot dito, kahit gaano kaganda ang purpose ng paglayo ng isang magulang, naglalayo pa rin ito sa kalooban ng anak. Sa ayaw at sa gusto mo, naglalagay ito ng pader o naghihiwalay ito sa inyo ng iyong anak. Isang mukha ng rejection sa mga anak na bagamat temporal, sa trabaho, sa paglilingkod, sa pagmimisyon o sa kung ano paman, pero ang isang sigurado, nag-iiwan ito ng sugat sa kalooban ng isang anak. At ikalawa, bukod doon sa temporal, yung permanent parental absenteeism. Ano itong permanent parental absenteeism na ito? Alam niyo po, kung kanina temporal lang yung pagkawala ng magulang dahil sa trabaho, paglilingkod o mission o ano paman, this time, permanente naman ito. Ang tanong, sa paanong paraan nararanasan ng isang bata ang isang permanenteng parental absenteeism? Alam niyo po, when parent leave for another family. When parent leave for another children. And when parent leave for another family and children.
nararanasan ng isang bata ang permanent parental absenteeism pag ang isang magulang ipinagpalit siya sa ibang pamilya. Pag ang isang magulang ipinagpalit siya sa ibang bata. At pag ang isang magulang ipinagpalit siya sa isang pamilya o sa ibang pamilya at ibang bata. Kaya nga sa lahat ng tatay, sa lahat ng nanay na nang iwan ng anak para bumuo ng bagong pamilya, hindi magagamot ng sustento ang sugat na nilikha mo sa pag-iwan mo sa anak mo. Hindi magagamot ng pagdalaw mo paminsan-minsan ang iniwan mong sugat sa kalooban ng anak mo. At hindi magagamot ng pag-aalala mo paminsan-minsan ang nilikha mong sugat sa anak mo. In short, walang pera ang makakagamot sa nasaktang kalooban ng anak na pinagpalit sa ibang anak. Walang panahon ang makagagamot sa nasaktang kalooban ng anak na ipinagpalit sa ibang pamilya. At walang pag-aalala ang makakagamot sa nasaktang kalooban ng anak na ipinagpalit sa iba. So those are forms of rejection that happens within family. Kaya nga, doon sa mga mag-aasawa pa lang, tandaan nyo, lilikha ka ng malalim na sugat sa anak mo pag ipagpapalit mo siya. Pag iiwan mo siya, temporal man yan o permanent, tiyak na may iiwan kang sugat sa anak mo. Now, the question is, sa mga panahon ba na nakaranas ka ng rejection, ano ba dapat mo maging response? Alam niyo po, unang-una, choose to forgive. Despite of being rejected. Dito po sa Genesis chapter 50, verses 15 to 20, ito po yung isang karanasan ng isang tao na ang lalim ng rejection na naranasan. Sabi doon, mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na yung mga kapatid ni Jose. Sabi niya, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo ng kalupitang ginawa natin sa kanya? Mula doon sa mga sumunod na verse, makikita natin kung paano pinatawad ni Joseph yung kanyang mga kapatid. Sino po naniniwala? Isa sa mga pinakamagandang response sa mga nang-reject sa'yo, patawarin mo na lang siya. Totoo ba yan? Pinakamagandang response na maibibigay mo doon sa mga nang-iwan sa'yo, sa mga umayaw sa'yo, sa mga nanakit sa'yo, patawarin mo na lang. Alam niyo po, bakit kailangan mong gawin yon? Bakit kailangan iyon yung piliin mo? Again, si Joseph, despite of being abandoned, betrayed, and rejected by his brothers, he chose to forgive. Why? Kasi nga ito ang totoong realidad ng pagpapatawad eh. Una, you cannot be a strong person without knowing how to forgive. Sino po naniniwala? Mahirap maging matatag nang hindi mo alam magpatawad sa mga nagkamali sa iyo. At sino naniniwala? Mahirap maging matatag nang hindi mo na alam patawarin yung mga nanakit sa iyo, yung mga nang iwan sa iyo. What's the point? Sometimes, marirealize mo lang na ang tatag mo na pala nang nagawa mo ng patawarin yung mga nagkamali sa iyo. Sometimes, marirealize mo lang ang tatag mo na pala nung nagawa mo ng patawarin yung nang iwan sa iyo. And sometimes, marirealize mo lang ang tatag mo na pala nung magawa mong patawarin yung mga taong hindi lang nang iwan, hindi lang nanakit, kung hindi nang reject pa sa'yo. Alam niyo po, nakita si Lord, minsan, patatatagin ka. Hindi ka bibigyan, o para tumatag ka, hindi ka bibigyan ng courage. Ang ibibigay niya sa'yo, mga tao na magkakamali sa'yo.
Nakita ko si Lord, para patatagin ka, hindi ka bibigyan ng courage eh. Bibigyan ka ng mga tao na mang-iiwan sa'yo, mang-re-reject sa'yo. Sometimes, humihingi tayo ng katatagan kay Lord, hindi tayo binigyan ng courage, kundi ang binigay sa atin, mga tao na ayawan tayo, sasaktan tayo, i-reject tayo. Kasi ang objective pala ni Lord nun, para mas tumatag ka. Hindi para masaktan ka lang dahil na-reject ka. Hindi pala para masaktan ka lang dahil may nanakit sa'yo, may nagkamali sa'yo, kundi para mas tumatag ka as a person.